Ayan, so naghihintay po ako ng pasahero. Dito lang ako nakapark. Hopefully may mag-book within 1 kilometer radius. Kasi yun ang setting natin ngayon. Ayan na, may pasahero na. So 0.69 kilometer siya. So within 1 kilometer, 3 minutes para makapunta ako doon. So tanggapin natin. Yan. Kailangan ko ngayon puntahan yung number 1. Kung di kabisado, pwede ko naman i-click yung map. Google Map. So bibigyan na niya ako ng direction paano ako pupunta doon. So tulad ng binanggit namin, make sure tama lang yung distance sa'yo at tama lang yung number of minutes para puntahan mo siya. So based kay Google Map, less than 1 minute, nandun na tayo. Arrive na tayo. Balik tayo sa app, click arrive. Pwede nating i-chat in-house. Here na me. Hintayin po natin siyang makasakay. Ngayon, nakasakay na yung pasahero. So, click pick up. Ayan. Sasabihin sa akin as a driver kung saan ka pupunta. Pwede ko nang i-map. Pinili ko ulit Google Map. Yan ang direction niya para sa akin, 5 minutes away. Para sa passenger, your ride status has changed to passenger on board. Click OK. So susundan lang natin kung ano yung nakasabi sa map. Para yan ang pinaka mabilis na way sa tingin ng ating algorithm. Pause lang natin sandali ha. Ayan, so 2 minutes nandun na tayo. Sinusundan ko pa rin yung sinasabi sa akin ng Google Maps. At the same time, pansinin nyo, yung sa passenger app, pinapakita rin kung nasaan siya. Same with sa driver app.
So once nag-arrive na tayo, i-done natin sa map, babalik tayo ng apps. Pwede na natin i-drop off. Titingnan natin, subtotal, toll fees, wala. Services, total, complete with payment. Are you sure you want to complete the booking? Yes. Hinihintay na natin yung payment at transaction has been completed. Click done. Thank you.